Oras ngayon guys, alas 4 ng madaling araw. Dito na yung hangin sa likuran. Wala na guys, ginibahan na. Dapa na yung mga puno dito. Sa mga oras na yan guys ay may tumawag sa akin. Humingi ng tulong dahil nawala ng ilaw sa building. Pagbaba ko nga sa first floor, nakita kong basa na ang sahig dahil pinasok na ito ng tubig. Baha dito. Hindi biro ang bagyo na pumasok dito sa Tinian Island. Dahil nung gabi nung pumasok ang bagyo ay meron na daw nag-evacuate sa mga eskwelahan. Dahil yung ibang mga bahay dito sa island ay nasira na ng malakas na bagyo. Hinanap ko nga dyan yung susi doon sa kabilang building. At nang makita ko nga ito, pumunta naman ako sa table kung saan nakalagay yung pagkain. Dito ay chinek ko nga mga ito kung pwede pang makain. Pero nung napansin kong kahapon pa pala ito, ay dumiretso na ako ng kitchen para magpabalot ng pagkain para doon sa mga kasama namin sa kabilang building. Pagkain dito, okay pa. Hindi po ba? Kakain kayo? Hindi, dadaling ko dun sa BNB, hindi pa nakain. Balutan na lang po. Sige. Nakalabos ka? Yung baras natin naman. Titignan ko sa BNB Sa na BNB, mga 4. Triple J. Triple J. Ilan po sila? 4. Pati nga yung audio sa likod ng natin para Pagkabalot nga ng pagkain ay pumunta naman ako sa kabilang building. At ang sabi nga nila sa akin, nung bumuhos ang malakas na ulan, ay bigla ring nawala ang mga kuryente dito sa loob ng building. Dumiretso nga ako dyan sa main panel para i-check isa-isa ang mga breaker. Ito to. Yeah, nakapalit ka dito sa... Ito nakatrip. Oo. Hindi, Ito. to. Yeah. Iyan ako. Oo, itingin mo. Sige. I-trip nga. Wag na. Yan lang yan. Ito ba? Oo. Kung masigurado ko na may sapat na ilaw dito sa building, ay chinek ko naman kung saan nanggagaling yung trouble. Maraming dahilan kung bakit nagtitrip ang mga breaker. Pero sa pagkakataong ito, kailangan ko munang i-turn off yung switch para magamit nila yung ibang mga ilaw na nakakonekta dun sa breaker. Yung light niya. Oh, basa nga. Papasana. Wala na, collapse na yung yung fabrication. Sumusurvive pa yung barracks. Sa mga oras na to guys ay nakabalik na ulit ako sa hotel. At dito nga ay bigla na lang lumakas yung hangin kasabay ng malakas na mga ulan. Wala, wash out na yung saging. Wala na rin. So guys, maghahatid kami ng pagkain sa ospital. Pagdating naman ng hapon ay nag-deliver naman ng mga pagkain ng mga kasama ko. Ito ay sila Hector, si Chef Patron at si Alvin. Yes, I can hear you now. Robin. Okay. So I have the menus prepared for the week. Are you ready to hear them? I'm going there. Actually, I'm going to deliver your dinner now. So let's talk about it there. Okay, you're coming to deliver the dinner now. Yes, ma'am. Okay. Okay, see you then later. Bye. Okay. Dito sa video makikita nyo ay halos wala nang makita sa kalsada dahil sa lakas ng ulan dala ng bagyo. Paiba-iba ang direksyon ng hangin at kung minsan ay meron pang mga tinatangay ng mga yero. Sa kalsada makikita nyo yung mga puno ay nakatumba na rin at yung iba ay nakaharang pa sa mga dadaanan. Oo nga, oh. Dito tayo, Jeff. Nung medyo humupa nga ng bahagya ang malakas na hangin, nagpunta naman ako sa generator sa may barak sa mga Pilipino. At ang report nga sa akin ay nawalan daw sila ng power dahil namatay ang generator. Di ko alam kung anong sitwasyon ngayon sa kabilang barracks. Dahil nung kasagsagan ng malakas na hangin, ay pinagbawalan muna kami na lumabas sa hotel. Kaya hindi ko maikutan yung mga binabantayan ko ng mga generator. Dito sa compound namin ay marami ng damage na nangyari. Meron ng mga sirang bubong, pinto, bintana, at meron ding mga bumagsak na kawad ng kuryente. Habang nagmamaneho nga ako papunta sa kabilang barracks, ay meron ka ba sa dibdib ko? Dahil iniisip ko ay baka nasira ng bagyo ang generator. Naku, inangat na. Wala na guys, inangat na yung bubong dito. Wala na guys. Hindi ko alam kung mapapaandar ko pa. Wala na, pinasok na guys. Under voltage. Ilang beses kong sinubukan na paandarin ang generator. Ngunit nabigo ako na paandarin ulit ito. Kumuha na lang ako ng ilang container ng diesel at para malagyan naman yung isang generator na malayo sa aming compound. Sa nangyari ngayon sa Tinian Island, hindi ko alam kung gaano katagal makaka-recover ang island. Pero natitiyak ko ay patuloy pa rin ang mga gawain at unti-unti ring babalik ang ganda ng lugar ng Tinian. Pagdating ko nga dito sa kabilang apartment, ay ito ang bumungad sa akin.
Katapos ko nga maikutan yung mga binabantayan kong mga generator, ay hindi na ulit ako lumabas ng hotel. Dahil sa mga oras na yan ay lumakas ulit ang hangin, kasabay din yan ng malakas na pagulan. Pagsapit nga ng umaga, pumunta muna kami ng camp dine-in para mag-almusal. Dito ay gising na rin yung ibang mga Pinoy at yung ibang mga katrabaho ko ay gising na din. Ang almusal pala namin ngayon dyan ay sopas at hotdog. Kumain nga lang kami saglit dahil natitiyak ko ngayong araw ay mapapalabang kami ngayon sa trabaho. Manoy, kumain ka marami ha. Minsan ay nagbibiruan din kami ng mga kasama ko. Dahil nga sa nangyari sa island, ay ramdam ko ang pressure ng bawat isa. Magkano ilalabas ng gobernador? Sa araw na to guys ay hindi kami sinabihan ng bossing namin na magtrabaho. Pero dahil bilang isang Pilipino na nangangamuhan sa ibang bansa, ay responsibilidad namin na alagaan ang mga ari-arian. At dahil dyan yung ibang mga kasama ko, hindi na nagdalawang isip. Naayos nila ang supply ng tubig at pinuno ulit nila yung laman ng tangke. Lipas nga ng ilang oras, ay may nag-report sa akin na mayroong sirang aircon. Ito nga ay umakyat na ako papunta sa rooftop para i-check yung mga sirang aircon. Sa mga oras na yan guys ay medyo malakas pa ang hangin. Pero dahil nga sa tawag ng tungkulin ay hindi na tayo nagdalawang isip at gumawa na tayo ng aksyon. Pagdating ko nga dito sa taas, nakita ko na yung mga unit na sira. Tanggal yung mga cover at sira na rin yung mga board. At ng mga nakita kong sirang unit, i-in-off ko lahat ng mga breaker. Para sa ganun ay wala nang madagdagan pa ng mga sira. Katapos ko nga i-check yung mga unit, itinanggalan ko naman ng mga bara itong mga drainage. Para sa ganun ay hindi magkaroon ng leak sa loob at wala maging problema sa loob ng hotel. Pagtapos ko nga dyan guys ay pinuntahan ko naman yung rooftop ng office. At dito ay parang swimming pool na yung lugar. Dito ay tinanggal ko na nga yung nakabara. Para dito ay matanggal na yung tubig sa taas. Tapos ko nga dyan guys ay kumuha naman ako ng mga ilang litrato para ma-report ko ito sa aming boss. Sabi guys, chinek namin yung supply dito. Ito nga sa store ni Boss Joji, hindi rin pinatawad ng bagyo. Nagbagsakan din ng mga ceiling dahil sa malakas na hangin. At grabe rin ang pinsala na nangyari dito sa loob. Pagsapit nga ng alas 8 ng umaga, ay inikutan namin yung mga area na pagmamayari ng aming company. Paglabas nga namin ng compound, grabe rin ang pinsala na nangyari dito. Yung mga bagsak na din nakawad ng kuryente, nagtumbahang poste, marami rin mga sasakyan na sira. Ay, nabuwal yung nilagay na Malakas container talaga. van. Anong laman yan? Wala naman. Grabe ang shop nyo. Nabuksan yung shop. Pagdating nga namin dito sa shop ng mga katrabaho ko, ay chinek namin yung area. Tinignan namin kung marami pang marirecover na gamit. Grabe. Tumba yung niya. Tangke niya. Dito yung bagong warehouse na gawa ay hindi rin pinatawad ng bagyo. Tanggal ang mga gutter, nasira ang mga roll-up at tinangay din ng malakas ng hangin ng mga bubong. Ay, Blackie! Blackie! Sorry ka, Blackie. Kung saan ka pupunta? Kuha nga kami ng ilang mga kahoy para sa ganun ay maharangan at matakpan yung harapan ng auto shop para hindi mapasok ng kung sino ang loob nito. Dito sa island guys, wala namang nababalita na nakawan dito na nangyayari. Pero syempre kailangan pa rin natin i-secure yung lugar. Nung makakuha nga kami ng ilang mga kahoy, ay bumalik kami dun sa auto shop para sa ganun yung ibang mga kasama naman namin ay makakubera na itong harap. Katapos nga namin maibaba lahat ng mga kahoy, ay meron pa kaming isang misyon. Yun ay mapaandar ulit yung isang generator na hindi umandar ng isang araw. Dito nga ay kumuha na kami ng battery. Dahil sabi ko nga sa kanya ay nag-low voltage ang generator. At baka battery lang talaga ang sira. Kaya ayaw umandar nito. Iwan na namin dyan yung isang kasama namin. Pupunta naman kami sa barracks para subukang paandarin yung isang generator. Dahil mamaya-maya lang ay darating na rin yung ibang mga kasama namin para tulungan siya na makuberan yung harapan ng shop. Pagdating nga namin dito sa area ng generator ay inayos agad namin ito at sinubukan ulit namin paandarin para magkaroon na ng supply ng kuryente dito. Ilang oras din namin tinry na paandarin ng generator at chinek din namin yung level ng engine oil. Nung mapaandar namin ng generator ay dumating na dito si Ka Mario
At ang sabi niya ay kanina pa raw niya ako hinahanap. Ilang beses na rin daw niya akong sinubukan tawagan pero hindi raw nagri-ring yung aking phone. Kaya pinuntahan na lang nila yung mga area na maaari kong puntahan. Sa mga oras na to ay meron ulit kaming task. Dahil nga ilang araw nang tumatakbo yung generator ay kailangan ulit namin itong malagyan ng diesel. Sa sobrang busy namin sa mga oras na yan, hindi ko na namalayan ng oras. Hindi ko na rin nakuhanan ng video yung pag-refill namin sa mga generator. At pagsapit nga ng hapon ay humupa na ang bagyo. Wala na rin yung malakas na hangin at tulan. Tanging naiwan na lang ay yung mga bakas na naiwan ng bagyo. Pagsapit nga ng Biyernes ng umaga, ay nagbalik na ulit kami sa trabaho. Tulong-tulong kami ng mga kasama ko na malinisan yung lugar. Alam namin ng mga katrabaho ko na hindi magiging madali ang lahat. Merong mga trabaho na biglaan, meron din mga plano na maaaring makancel. Pero ano't ano man ang mangyari, alam ko na iisa lang ang direksyon ng aming pupuntahan. At yun ay ang pagbangon. Isang salita pero malaki ang kahulugan. Di man maganda ang sinapit ng island, ay alam kong makakabawi at makakabangon muli ang island. Di natin alam kung gaano katagal, pero nasasabik ako na makita ulit na bumalik ang ganda ng Tinian.